dear beloved, Boss Mike, Cervera. Mas lumalala dahil Ayan, mga kababayan, yung sinasabi natin na yung sitwasyon ni Duterte mas lalong lumalala gawa ng kanyang mga taga-suporta. Kaya wala kayong ibang sisihin kundi mga sarili nyo rin na mga taga-suporta dahil sa mga ginagawa nila naka-fake newsan. Dinadaya nila yung mga kung ano-anong mga video, ang mga binabago, ina-alter o ine-edit para maipakita na kapaboran ni Digong etong mga nangyayari. Oh, ano sabi? Pasok! sa pagtiwalag ng Pilipinas sa ICC. Alamin natin kung bakit. Unang tanong, may jurisdiction pa rin ba ang International Criminal Court sa Pilipinas? Yan ang laging tanong at diskusyonan. May ano ba? Meron pa bang meron pa bang ano ang ICC sa atin? Blanco ko, wait lang. Parang gusto kong umutot. Yung utot ko, mga utot, pagka naririnig ko talaga yung pangalang Duterte, mga kababayan, kulang na lang, matai ako eh. Tuloy. Jurisdiction pa rin ba ang International Criminal Court Yan, ang unang tanong, may jurisdiction ba ang ICC sa atin? Sagot, eto na. sa Pilipinas kahit na tayo ay nagpasyang umalis dito? Ang sagot oo dahil inumpisahan ng Oo, madalas naman nating sinasabi yan na may jurisdiction pa rin ang ang ICC sa Pilipinas, yung panahon, matagal na natin tong sinasabi, yung panahon na tayo ay nasasakupan pa nila tayo, membro pa tayo nila. Diba? Tuloy. trial at pag-iimbestiga laban kay Duterte noong tayo pa ay may ugnayan sa ICC. Yan, mga kababayan, maliwanag na yan Yan yung madalas na pinagdidiskusyonan. Ano, may jurisdiction pa ba ang ICC sa Pilipinas? Sabi nila wala na. Sabi naman natin meron pa sapagkat ang iniimbestigan naman ay hindi yung panahon na tayo ay kumalas na sa kanila. Ang iniimbestigahan ay yung mga panahon na tayo ay nakapaloob at tayo ay may ugnayan pa sa kanila. Tuloy. Kasi yung mga DDS, ang kanilang binabasa lang yung dulo. Wala na tayo, kaya wala na tayo dyan. Kung ganun ba, hindi na nila inungkat at hindi na nila inalam kung saan nag-umpisa yung mga kaso ni Digong. Diba? Tuloy. Support na mismo ang nagsabi na may jurisdiction pa rin ang ICC sa Pinaliwanag na natin to mga kababayan na Korte Suprema na mismo ang nagsasabi na may jurisdiction pa rin ang ICC sa Pilipinas nung panahon na tayo ay membro. Pero kapag ang pag-uusapan, nagawa ang krimen. Pagkatapos na tayo ay tumiwalag na, mga kababayan, wala na silang pake. Maliwanag po, di ba? Yan lang din natin sinisabi pero yung mga DJs, pinagpipilitan pa rin, wala na. Paano? Ang inalam nyo lang yung dulo ng istorya. Hindi nyo inalam yung umpisa ng istorya kung bakit nakulong, kinuha, tinangay, si Digong papuntang dahig. Paulit-ulit na lang ito. Pero sige, ulit-ulitin natin para mas maliwanagan sila. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, nakakapag-share, nakakapag-like, magsa-10,000 na tayo. Mag-like na kayo. Aloy. kaso ni Duterte dahil naihain ito sa panahong miyembro pa tayo ng ICC. Yan, lagi natin itong sinasabi pero hindi nila maintindihan. Pangalawang tanong, Yan, pangalawang tanong. Ano ba yung pangalawang tanong? Pasok. bakit noong inaresto si Duterte, hindi muna siya dinala sa local court? Yan. Tama. Ito ngayon yung pinaglalaban ni Manang Aimee. Dapat dinala muna yan sa local court. Dapat yun kasi ang proseso. Hindi nyo ginawa. Kaya illegal ang pagkaka-aresto nyo kay Digunyo. Illegal. Hindi nyo dinala. Saan? Sa local court si Digong. Kaya illegal yan. Diba? Ngayon, eto na. Bakit? Bakit? Pasok.
siya dinala sa local court. Tama. Ayon sa Rome Statute, dapat munang iharap sa local court ang isang nasasakdal bago ito dalhin papuntang Netherlands. Tama naman pala. Pero, may pero yan eh. Tama, pero. Pero ito'y mangyayari lamang kung ang isang bansa ay miyembro pa rin ng ICC. Yan yung sinasabi ko, ginagamit nila yung isang batas, yung isang panuntunan ng ICC na sila mismo may kasalanan. Sinabi ko na ito. Eh kayo kasi, umalis-alis kayo, hindi na tayo membro. Kaya hindi nyo na pwedeng gamitin yan. Oo, hindi na pwede. Kapal. Eh di wala nga, maayos nga yung pagkakahuli ni Digong. Diba? Oh, tuloy. Oh, pakinggan nyo ulit. Oh. Ano na, saan na? Oh. So sa panahong miyembro pa tayo ng ICC. Pangalawang tanong, bakit noong inaresto si Duterte, hindi muna siya dinala sa local court? Tama. Ayon sa Rome Statute, dapat munang iharap sa local court ang isang nasasakdal bago ito dalhin papuntang Netherlands. Pero ito'y mangyayari lamang kung ang isang bansa ay miyembro pa rin ng ICC. Yun. Eh, hindi na nga ho membro. Kasalanan din ni Digong. Eh, kung hindi siya sana umalis, mga kababayan, hindi sana tayo umalis sa ICC. Eh, kasi siya naman ang nagpilit niyan eh. Si Digong mismo nagpilit na, wala, alis na tayo. Oh, dahil iniisip niya makakatakas siya. 'Di ba? Iisip niya makakatakas siya, hindi niya alam na pwede palang hungkatin yung mga panahon, Pwede siyang habulin yung mga panahon na siya ay na ang Pilipinas ay membro pa ng ICC. Yun ang nangyari, mga kababayan. Oh, ano ngayon ang pinagngangalngal nila? Ibig sabihin, gusto lang nilang paniwalain yung kanilang mga sarili na talagang illegal itong ginawang pag-aresto kay Digong. At kasama pa, diyaan ang sulsol na manang nyo. Diba? Sinusulsulan pa ni Manang Aimee nyo ang mga tao para magalit sa gobyerno. Tama po ba yon? Kita nyo? Sige, tuloy. Dahil kumalas na tayo sa ICC, hindi na kailangan pang idaan sa local court ang nasasakdal bago ilipad papuntang The Hague. Yun, oh. Hindi na kailangan idaan kasi nga wala na tayo sa ICC. Pwede na natin na hindi sundin yun. Sabi nga ni Pangulong Bongbong, hindi na tayo susunod sa ICC sapagkat tayo nga ay hindi na membro. Kaya kung ano yung ginawang kaparaanan ng PNP at saka Interpol ay naaayon pa rin sa kung ano yung proseso. Diba, mga kababayan? Paano yun, mga kababayan? Eh bakit ho pinipilit nila na illegal daw? Eh yun yung paniniwala nila. Mapipigilan ba natin yan? Hindi. Bakit? Sarado mga isip niyan. Sarado ho mga utak niyan, mga kababayan eh. Parang pintuan. Hello. Kaya ang pag-alis natin sa ICC ay mas lalong lumala ang sitwasyon ni Digong imbis na makakatulong. Imbis na makakatulong. O, nagets nyo, mga kababayan, maliwanag imbis na makakatulong na para sa kanya na hindi tayo umalis, eh eto na ngayon. Ang problema niya. Ang problema niya, mga kababayan, yung ginawa niya ring kalokohan. Tandaan niyo itong sinabi ko. Etong sasabihin ko, tandaan niyo. Naging biktima si Digong sa sarili niyang kalokohan. Yung gumawa ka ba ng patibong, pero ikaw pa rin yung naging biktima nun. Oo. Ang saklap. Diba? Ang saklap, mga kababayan. Kung sino yung gumawa ng patibong, yun din ang naging biktima nun. Maliwanag yan. Our beloved Boss Mike